Sana po kaya pupulutin itong mga kababayan natin kung lahat na lang ng opisyal ng gobyerno ay may mga saltik. Kung hindi man may mga saltik, mga magnanakaw. So saan kaya pupulutin na itong ating mga kababayan? O kagaya lamang po itong ginawa ni Boying. At di ba, sinasabi niya, sulatan daw niya yung Senate President na si Sotong Makoto. At ipapatanggal sa Senado itong si Joel Villanueva. At dahil nga daw doon sa kanyang kaso noong 2016, ay yun naman pala ay na-dismiss na raw po pala yung kaso nito, si Villanueva. So ang sa akin po rito ay mukha yatang parang nawawala na po yata sa katinuan itong si Remulla. Dahil sana, ang dami-dami naman yung mga tauhan, bakit hindi niya muna pina-check kung ano na ang status ng kaso ni Villanueva. Ngayon, sinasabi ko bang may saltik itong si Remulla dahil sa ginawa niya? Yes. Doon ba ay nagagalit ba ako doon sa sinasabi niya na ipapatanggal niya si Joel Villanueva sa Senado dahil sa graft and corruption na ginawa nito, si Jesus is Lord noong 2016? Hindi po ako nagagalit doon sa gusto niyang gawin, tanggalin yan. Hindi po. Katunayan, ay gusto ko nga pong lumayas na itong mga ito. Joel Villanueva, di ba ang sinasabi, lahat naman po sila dyan eh. Lalo na itong Joel Villanueva na ito, noon pa po may controversial yan sa TISDA. Tapos kay Janet Lim Napoles sa sa pidap-pidap na yan. Ngayon, yung pagkakadismiss ba ng kaso niya ay masasabi kong malinis na siya? Hindi po. Dahil alam naman po natin ang batas dito sa atin, pagkakampi ka, dismiss ka. Pag hindi ka kakampi, kulong ka. Ganun lang. O, tingnan mo itong planong gawin sana ni Remulla na may saltik na rin. O, gusto talaga niya ipatanggal dahil sa utos ng butod. Okay. Mauubos lahat itong mga nandyan. Halos mauubos lahat yan. Alam niyo po ba kung bakit? Sinabi ko na po yan. Yang si Soto, si Bam Aquino, si Lito Lapid, si Francis Pangilinan, Kiko Pangilinan, at saka itong si Lacson. Dito po sa partial na manual counting ng butuhan last na midterm election natin, ay mukhang kwan po lamang na lamang po yung mga boto nitong mga sa kabilang partido. At sila po halos wala pong mabilang. So ibig sabihin, ilang araw na lang po, 1 hanggang 2 linggo na lang po ay baka palalayasin na po yan dyan sa Senado kasi hindi naman talaga sila ang totoong nanalo. Di ba ang dami ang controversial? Lahat ng mga talunan, pinaupo ni George Garcia. Ito nga po yung sinasabi ko na dapat itong pandak na ito, dapat ito kinakapon. Tanggalan na po ng bayag yan. At ng matauhan naman. Grabe. Pero huwag kayo ha. Ito po, kung hindi po ako nagkakamali at ayon din sa ating informasyon, ang tinanggap dito nitong George Garcia na ito, yan po ay ayon sa aking nakuhang informasyon, mahigit pong 50 billion para lang paupuin itong mga talunan na ito. Kaya talagang biglang yaman itong pandak na ito Kaya sabi ko nga po, tingnan nyo na si Abante. Maliwanag na inilampaso yan ni Yu. Or sino ba yun? Yung kalaban ni Abante. Inilampaso. O, tingnan mo. Pinaupo pa rin si Abante.
Papaano kung na po yung package deal na po yan? Sino nagbayad ng 50 billion? Oh, alam nyo na. Sino pa? Di yung satanas na butod. Yan po ay ayon lang po yan sa aking napag-alaman. Kung ano lang po yung aking aking natatanggap na impormasyon, yun lang po aking binabalita sa inyo. Wala na pong iba. At ngayon po sana mayroon pa akong ibalita na nakakadiri sana. Kagaya po nitong kay Kwan. Nangyari dito kay Palengkira na kitang-kita ng katulong na nagpatira kay Bangag. Mayroon pa pong isa pa na doon ay baka masuka kayo. Pero sige po, bukas ko na lang po i-discuss yan kasi ito po ay napakahalaga itong i-discuss ko na itong sinasabi ko na wala na pong mapupuntahan itong ating mga kababayan kung ang mga nandyan sa government official natin ay may mga saltik or mga tinakasan na ng bait. In short, mga baliw na. Yan po yan. Oh. Kung ito ay matatanggal within 10 days, itong mga hindi naman nanalo na ito, sina Lacson na yan, Soto na yan, Bamakino, at saka itong si Wow Dagat. Ito, dagat! Wow! Dagat! Mayroon pang kaibang tono. Putang ina. Kung ako kay Sharon, hiwalayan ko to. Kabubo. Oh. Plus, matanggal din ito si Joel Villanueva. Dapat talaga tanggalin lahat yan mga yan. Kung na-dismiss mo ng kaso nito, kuwan lang po yan. Yun tinatawag na technicalities. Pero talagang nag-commit po yan ng PDAP scam ni Napoles. Ang dami po yan. Sila Jinggoy, Bong Revilla, itong matandang hukluban na pumupugak-pugak na kung huminga. Itong si Enrile. Oh. Yan yung mga yan. Di ba? Pero nasaan ngayon? Nandyan pa sila sa posisyon. Si Enrile, kahit na hindi na nakakabangon sa kanyang higaan, at na may arinula na lang doon sa kanyang kwarto, tuloy pa rin ang sweldo. Tingnan mo. Yung nakuha niyang 100,000, ay 100,000 sa kanyang tawag dito yung nung marriage niya yung 100 years old niya, di ba mayroong 100,000 na binibigay ang gobyerno, ay binulsa pa niya. Hindi pa niya binigay doon sa mga kababayan sa Cagayan. Talaga napakaswapang itong ito, mga taong ito. Okay lang sana kung magswapang, kung sana hindi nakakaperwisyo dito sa mga kababayan natin. Ang problema po dito, habang pinagnanakawan nyo ang kaba ng bayan, ang pinapahirapan po ninyo itong mga kababayan natin na hikahos na sa buhay at halos hindi na sila makapagsaing ng kanilang kakainin. Yun po yan. Kung ang tatanungin nyo sa akin, may matino ba dyan sa Senado? Wala. Lalo na dito sa mga congressman na ito. Sino bang matino dyan? Yung sinasabi ko po rito, yung ilang billion yun? Yung 100 billion na in-insert nitong si Kwan, si Pandak na Grespo. Di ba sila nag-apahati-hati dyan? Oh. So ngayon, may masabi ka pa ba matino dyan kung yan ay nakinabang din doon sa pinagati-hatian? Wala. Kaya dito, yung iba naman, talagang wala naman plano sana na ganun. Pero, go with the flow na lang po ang ginagawa ng iba. Kung ano na lang po yung agos ng ilog, sasabay na lang po. Ganun lang yan. Kaya nga po ang sinasabi ko rito, wala pong matino kahit isa sa kanila. Wala. As in, wala.
Kaya itong mga ito, dapat talaga magmula sa presidente hanggang dito sa mga senador at mga congressman nito ay siguro mas maganda kung mga matay na lang kayong lahat kasi aalis kayo kasi ganoon din makakapanglahi pa rin kayo ito bang si Joel Villanueva mayroon na bang anak ito doon sa kanyang kabit di ba? Kung makagamit pa ng Jesus is Lord, wagas. Kung ano-ano pang mga binabasa sa mga talata ng Biblia. Tandaan ninyo, yung mga gumagamit ng pangalan ng Diyos, yan ang nakakatakot. Nakakatakot po yan. Tingnan mo yan. Gamit ng pangalan ng Diyos, kawatan pala ang gago. Ito po, parang pangalawa ko na lang yata na ipaparinig lang po ito sa inyo. Itong sinasabi ni Trump, nakakahiya talaga tayo, sobrang nakakahiya. Ako ang nakakahiya, ako ang nahihiya para sa inyo, mga hayop kayo. Grabe. Nakakahiya talaga. Talagang kung hindi kayo mahiya dito, ewan ko lang. Kayong mga politiko at lalo na sa mga taong gobyerno na mga magnanakaw na yan ang nananalaytay sa inyong dugo, yung pagiging kawatan. Ito yung sinasabi ni Trump. Ewan ko kung di pa kayo mahiya nito. To the great people of the Philippines, yan. Corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. Yan, God bless you all. Nakakapangilabot. The great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless you all. Tingnan mo. To the great Talagang siya pa itong nangilabot ako nung marinig ko ito. Grabe. Nakakapangilabot. Ibang lahi pa yung parang nagmamalasakit pa sa mga Pilipino. Grabe. Kaya sabi ko hindi talaga ito. Wala na talagang mapupuntahan pa itong ating mga kawawang kababayan. Kung ganito. Hindi lang mga magnanakaw, mga may mga kaltog pa ang ulo nitong mga namumuno sa atin. Kaya, well, ang hirap naman po kasing ipaubaya na lang natin lahat sa ating Panginoon. Yung sasabihin natin na bahala na ang ating Panginoon at ang Panginoon daw ay hindi natutulog, hindi naman po Ang sinasabi po rin ay gumawa ka at pagpapalaing kita. Sabi nga ganyan. So, kung hindi tayo gagawa, ay mananatili kayo na alipin itong mga hunghang ng mga politikong ito na pagkatapos na mabigyan kayo ng 500, 1,500 sa araw ng eleksyon, ang saya nyo na. Pero, sabi ko nga po, ang hindi nyo alam, pira din po natin yan. Kaya po sana, ang panawagan ko ngayon, sa susunod pong eleksyon, at may mga politiko na pupunta po dyan at dyan sa lugar ninyo, na mamimigay, tiradorin nyo na. O di kaya, pugutan nyo na ng ulo. Kasi itong mga ganitong mga politician na mamimili ng boto, titiyakin ko sa inyo, walang gagawing matino yan dyan. Mangungurakot at mangungurakot yan. Kaya dapat talaga mga pinapatay na ito, mga politikong ito. Wala na, hindi na karespeto itong mga
politikong ito. Kundi ka mura-mura na talaga. Sobra. At nakakapanggigil. Anyway, doon po sa sinasabi ko na yung tungkol po doon sa mga maasim na yung mga nabakunahan na po, ay ugaliin nyo pong kumain or magngata ng lahat ng maasim. At maliban lang po sa santol. May nagtatanong din po dyan kung pwede ra ba yung kamyas o di kaya mangga. Oo naman po, di ba sinabi ko nga po, lahat ng maasim. Di ba? Ano ba yung sinasabi kong lahat ng maasim maliban sa santol? So, lahat po yan included na yun. Ano pa ba maasim? Mula dyan sa kamyas, mangga, kalamansi, limon, o ano pa? Ano pa ba maasim? So, kung hindi ko man po nabanggit yan, yung kamyas at saka mangga, ay kung na po yan yung salita ko pong lahat ng maasim maliban sa santol, ay di wala na po. Santol lang ang iwasan nyo. Kayo naman pala, Diyos mio. Anyway, wala namang masama doon. Kung gustong iklaro, ay pero ang liwanag po nung sinabi ko lahat ng maasim maliban sa santol. Kaya minsan po yung yun po yung lagi ko sinasabi na intindihin mabuti yung sinasabi ko para sa ganun ay naiintindihan natin. Sana po ay yun ang lagi natin ugaliin sa buhay natin. Kasi pag pinanatili po natin sa ating katawan yung pagiging asa na lang o di kaya yung gustong idot-dot na lang sa bunbunan ninyo, ay wala pong mangyayari sa inyo. Ganun po yun. Intindihin pong mabuti yung sinasabi ko. At ayoko na po sanang paulit-ulit kaya lang parang hindi ko naman matiis na hindi uulit-ulitin. Una, babalikan ko lang po yung sinasabi kong tubig ng saging. Ulitin ko lang po ha. Pagka nasa probinsya po kayo, o di kaya kung halimbawa nasa Manila kayo, halimbawa, at sigurado naman may probinsya kayo kasi wala namang puno ng saging sa Manila, Metro Manila, ay di tawagan nyo po yung inyong mga kamag-anak para padalhan kayo ng tubig ng saging. Ganun naman po kasimple. Para-paraan lang yan, ika nga. Tabasin yung puno ng nyog, ay puno ng saging, gawan ng balon sa gitna, takpan ng plastik, at pagkatapos yan, balikan nyo kinabukasan, marami na pong tubig yun, salukin nyo lahat yun, lagay sa bote. Yun po ang lagi nyong inumin. Mas mabisa po yan sa immune system. Ibig pong sabihin, palalakasin niya yung inyong immune system. Halimbawa na lang natin, yung madali kayong lagnatin. Pagka inuugali inyong uminom kayo ng tubig ng saging na yun, na sinasabi ko, hindi kayo basta-basta. Kasi malakas na po yung inyong immune system. Ganun po yun. Ako naman po rito, hindi naman ako magtuturo dito nang hindi ko ginagawa. Ginagawa ko po yan mismo sa sarili ko. Kaya, kayo na po ang magtanong sa inyong sarili kung bakit ganitong itsura ko ay 175 years old ko na ngayon. Ay 176 ngayon.
So ngayon darating na December, 177 ko na. Ganito pa rin yung itsura ko. Dahil kung ano po yung aking itinuturo sa inyo, yun din po yung ginagawa ko. Hindi ko lang po ngayon maituro sa inyo yung ginagawa kong puro na lang talbos ng kung ano-ano ang kinakain ko at hindi na ako kumakain ng kanin. Yun naman po ang hindi ko pa maituro sa inyo dahil alam ko hindi nyo kakayanin. So, ibig sabihin yung usbong or talbos ng sampalok, kalamansa sa kasili, at saka yung tubig ng saging na yan. Kung itinuturo ko pa yun sa inyo, ginagawa ko po yan hanggang ngayon. Yun lang po. So, ibig sabihin, bago ko itinuro sa inyo, ay dinanas ko muna kung ano ang nagiging epekto. Yun po yan. Kaya, yun ang naging epekto sa akin. So, yun ang tinuturo ko sa inyo. So, doon lang po ako. Sa personal kong mga pinaggagawa o mga kinakain. Kaya nga sabi ng mga kuwan ko, balibasa, bago yung nagdagdag kasi ako ng driver. So, siguro, mga 2 weeks na yata sa akin yung isang driver na hinire ko. Doon sa 2 weeks na yon, kasi kung saan kami pumupunta, ay sila kasi hindi nagbabaon kasi kumakain lang sa kung saan dyan na may restaurant na madadaanan. Ay ako, mayroon akong sariling baon. So, pagka nagkakainan, doon halimbawa sa restaurant sila kumakain, andun din ako, kain din ako, ilalabas ko yung baon ko. Ay nagtataka siya kung bakit, pero hindi siya nagtatanong sa akin, doon siya nagtatanong sa, doon sa matagal ko ng bodyguard. Na ang sinasabi, bakit si Sir John, sabing ganyan. Ay 2 linggo ko na rito, sabay-sabay na tayong kumakain, halimbawa may pinupuntahan tayo. Bakit hindi ko pa siya nakikitang kumain ng kanin, kundi puro talbos ng kamote, talbos ng kangkong, malunggay, at ano yung violet? Yung nilalagay sa munggo. Yung bang nilalagay sa munggo, ano yun, yung violet yun eh. Yun mga yun, ganun ang kinakain na niya. At saka karamihan mga kinakain niya mga ganun, yung mga okra na pakbit, talong ganyan. Ba't di ko kailanman nakita ang kumain ng kanin? Kaya natawa yung bodyguard. Natawa nga yung bodyguard na nagtanong pa talaga siya. Kasi nga po hindi talaga niya ako nakitang kumain ng kanin. So, 2 linggo na siya sa akin, ayun, hindi na nakatiis, nagtanong pa sa bodyguard ko kung bakit hindi ako kumakain ng kanin. Yun naman po kasi, yung pagkain ng kanin minsan, so ayaw ko na po mag-discuss kasi baka may sasabihin na naman nila, yung magko-comment dyan na hindi naman ako doktor. At yun yun ang style ko ganun lang yun. Ay bakit na malusog naman ako? Di ba? Katunayan ang tingnan nyo katawan ko. Malusog naman ako. Malaki naman ang braso ko. Hindi ako kumakain ng kanin. Puro talbos-talbos lang ako. At saka yung pakbit-pakbit lang. Wala talagang kanin. So, ganun lang. Pero hindi ko naman tinuturo sa inyo. Ang tinuturo ko lang sa inyo, yung ginagawa ko talaga rin, kagaya nung usbong ng sampalok, o di kayo yung kalamansi sa kasili, di ba? Sinabi ko na. Saka yung more on yung tubig talaga ng saging. May tagakuha po talaga sa akin. Alam niyo ba yung
tagakuha yan. Palibasa nga dito, talaga nagpatanim talaga ako ng maraming saging dito. Alam mo yung kanyan, yung kinukunan, 10 ng 10 puno yan. Tuwing umaga yung kinukulikta yung tubig. Yan lang ang iniinom ko. Pero, tingnan nyo. Sa December, malapit na. Sa December, 177 years old ko na. Wala pa akong sakit. Yun lang. Ang sakit ko lang ngayon ay yung namomroblema lang ako. Yun lang po ang sakit ko. Ano nga ba yung problema ko? Yun pong pagkarami-rami ng mga pumipila dito na gusto akong ligawan. Yun lang po ang problema ko. Yun lang ang sakit ko. Kasi dami-dami ng mga nakapila dyan na gustong manligaw sa akin. Siyempre, ayoko naman pahiyain sila. Sinasabi ko lang sa kanila na, sige, at pagka talagang matindi na talaga yung pagnanasaan nila sa akin, tinatawag ko sila isa-isa, kanya-kanyang halik dito sa pisngi ko. Sabi ko, bawal sa lips ha, sa pisngi lang, sabi ko ganyan. Lahat yun sila. Tapos uwi na, masasaya naman sila. Yun ang problema ko lang. Yun ang sakit ko. Pero sakit na kung kaya, wala pa ako sakit. Anyway, kalokohan na yun. Pinapatawa ko lang po kayo at hinaluan ko lang ng konting kalokohan. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber, kung magagawa nyo lang din po na i-share itong ating mga video, i-like, at ibalita na rin personal sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na mag-subscribe na rin po sila dito sa Birana Live Studio TV. Dahil sabi ko nga po, titingnan natin kung sa 2028 ay marami na tayong subscriber na pwede na nating lumaban sa pag-file ng candidacy kahit anong position. Dahil sa sinasabi ko naman po, gusto ko rin pasukin either dyan sa Senado o Kongreso, hindi dahil sa gusto kong manatili dyan. Papasukin ko lang po yan, magpapay lang ako ng candidacy, kung sakasakali man at manalo ako, 1 to 2 weeks lang akong mananatili. Kung halimbawa manalo, ay panalo niyo ako, halimbawa 1 hanggang 2 linggo lang po akong mananatili. Magre-resign din po ako. Kasi sapat na po yun na nandyan ako. Yung 1 linggo, maaaring mabigyan ko na lahat yan ng mga Victoria's Secret na maamoy nitong mga kawatang ito para magkamatay na lahat ng mga ito. Yun lang purpose ko. Kaya sinasabi ko nga po, kausapin nyo na yung mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo na mag-subscribe na rito sa Birana Live Studio TV. Para pag makita natin, hindi tayo nahihiyang mag-file ng candidacy sa 2028. Yun pong sinasabi ko rito, yun lang po ang paraan at yun lang po ang solusyon para umunlad ang kabuhayan nitong ating mga mahihirap na kababayan. Kasi kung hindi po natin mapapatay itong mga kawatang ito, wala na pong pag-asa na aalwan pa ang buhay nitong ating mga kababayan. Kaya naman po, sa lahat ng mga subscriber ko at viewers ko na rin po at mga followers ko na rin, hayaan nyo pong banggitin ko ang katagang mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po.